Bukod sa pagiging gem hunter, isa ring lapidary artist si David o yung gumagawa ng mga alahas mula sa mga semi-precious na bato. Ipinakita niya sa akin noon kung paano ito ginagawa. Do it yourself o DIY equipment lang ang gamit niya noon. Walang mga machine na available po dito. Puro imported. Wala naman po akong kakayanan para bumili. Kaya nanood din po ako ng YouTube videos na nagtuturo kung paano gumawa ng mga DIY machines. Dahil wala po akong slicer na machine, mamartilyuin ko na po yan, yung mga ipaprocess para mabasag. Pag nabasag na po sila ng ganyan kalalaki, i-grind ko na po dito. Ito na yung binasag kanina? Ito po yung binasag kanina. Oo. Anong gagawin mo dyan? Isasala ko po dito sa number 80 grit. Opo. Para parang makuha yung forma niya? Yung forma niya na... Tsaka yung size po. Bali po, ito po ang tinatawag na shaping. Dito po magsi-shaping sa magaspang. Nung umpisa po ako nagpa-practice, madalas po niyan, sumasama yung daliri ko paikot dyan. Aray! Opo, madalas po yan. Sumasama po sa pag-ikot ng ganon. Kaya... Ganda sugat-sugat yung ano mo. Opo, yung daliri ko po, lagi yan dyan. May sugat. Sus Maria. Opo. Mula sa kaalaman sa bato, pag-assemble ng sariling gamit, at paghugis ng mga gemstone, pinag-aralan lamang mag-isa ni David. Matagal ko na po kasing hobby yung ganito eh. Tapos, syempre po, gusto ko pong malaman kung anong pangalan nila. Tapos kung para saan sila, ganun. Kung paano nabuo, ganyan. Pag po nagbenta ka nito, kailangan po alam nyo kung ano yung binibenta nyo. Kasi tatanungin po kayo ng buyer, ano yan? Saan galing yan? Ganun. Kasi sabihin, bakit ka nagaganyan eh? Hindi mo pala alam. Ito na yun. Wow! Biro mo, mano-mano mo lang tong kinukuha yung korte? Opo, sir. Ang galing ha? Alam mo, habang pinapanood ko tong si David na nagpapolish, nakaka-tense kasi ang lapit na nung daliri mo dun sa, dun sa wheel, na halos minsan feeling ko didikit na eh. Bago magpandemya, kumikita raw si David ng nasa 8,000 piso kada linggo sa pagbebenta ng gemstones. Pero ngayon, bumagsak raw ito sa 3,000 piso. Unti-unti pa lang po na bumabalik yung sigla ng hanap buhay ko. Pero po nung pandemic, wala. Talagang stop po. Kung dati, sa kanilang bahay sa Quezon City nagtatrabaho si David, nangungupahan na siya sa Antipolo ngayon. Bakit nandito ka na nagtatrabaho sa Antipolo? Mas maganda po dito kasi pwede akong mag-ingay ng matagalan. Nakakapagsimula po ako ng gawa dito, minsan alas 6 ng umaga. Natapos po ako na alas 8 ng gabi. Kasi, tsaka doon po kasi sa Quezon City, pag po pinaandar ko to, umuuga yung pader nila, yung mga kapitbahay, kaya nagagalit. Nalayo man sa kanyang pamilya, ang good news, umasenso ng konti ang kanyang hanap buhay. Yung mga buyers na doble. Tapos ang machine ko po ay 4 na po. 4 na piraso na. Oo nga, napansin ko nga, daming makina dito eh. Opo. Yung una kasi, isa lang. Hirap na hirap po ako na mag-process kasi po, dipok-pok lang ako noon eh. So ano yung mga bago mong gamit dito? Ito po yung bagong bili ko po na mini bench grinder. Pang-polish lang po ito. Tapos, ito,
Slicer po ito ng mga malalaking bato po. Ito yung wala ka dati. Opo, yan po yung wala ko dati, kaya dipokpok po yung aking... Dinudurog mo lang, Opo, no? pitupokpok lang siya talaga. Ang problema pa dun sa dati mong sistema, di mo alam kung paano mababasag yung bato, Opo. eh, no? Minsan po, nadudurog talaga siya. Walang makukuha. Saan naman ang galing to? Utang. Utang. Utang ni Buyan. Ano naman to? Yan po yung pang-carving ng bato po. Panggawa ng gemstone ring. Saan naman ang galing to? Machine na to. Bigay lang po yan. Talaga Ng taga Hong Kong. parang fan, ganun? Opo, nakabanood din po ng Eyewitness. Talaga, natuwa siya sa Opo. trabaho mo. Malaking tulong ba to? Sobrang laki po kasi pambutas din po kasi yan. Diba? All-purpose po kasi ito. Multi-purpose pala. Ipinakita sa akin ni David ang mga ginagawa niyang gemstones ngayon. Yan, finished product po yan. Wow! Ito ba yung parang kinakuha natin kanina? Opo, yung kinukuha po natin kanina. Liit din pala, no? So ito, anong gagawin dito? Ilalagay sa Opo, depende na po doon sa makakabili niya kung saan niya ilalagay ito. pwedeng pendant, pwedeng Hikaw, ikaw. pwedeng singsing. Dati ba kaya mong gumawa ng ganito? Hindi po, yung ganyan kaliit. Pinakamaliit ko po nun, 1 centimeter. So dahil sa mga tools mo, kaya mo na yung ganito? Opo, kaya na po. Ano ba to? Mas mabenta pag ganyan Mas kaliit? mabenta po kasi pag yung maliliit lang. Mm. Kaysa doon po sa malalaki. Tsaka ang kintab na. Opo. Parang nag-improve na rin yung ano mo, ha? Po yung polishing skills Polishing, no? Ganda. So ganito, magkano ito mabibenta? po. Yan po, yung ganyan ka-clear po siguro mga 2.5. Talaga? 2.5 to? Wow! Kung akala nyo, tiba-tiba na kung kumita si David, may gusto siyang linawin. Yung kinikita mo ba dito, nakakasapat na sa pangangailangan ninyo? Bali, sa totoo lang po niyan, sa dami kong utang po, doon lang po na napupunta. Halos. Konti lang po yung para sa amin talaga ng pamilya ko po. Kaya tuloy po niyo, buo pa din po ako ng pwesto. Bahay pa ng kuryente dito, may kuryente din doon. Mga baon pa ng mga bata. Kaya talagang may matitira man, kaunting-kaunti. Maraming salamat sa panonood ng Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Public Affairs.